May magandang simbahan na naman tayong papasyalan dito sa Bulacan. Isa rin ito sa mga dinadayo ng mahigit 1 milyong deboto tuwing Holy Week na nanggagaling pa sa Metro Manila at mga karatig probinsya dito sa isla ng Luzon. Ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine ay matatagpuan sa Barangay Graceville dito sa City of San Jose del Monte, Bulacan, which is approximately 30 kilometers northeast of Manila. Pagkalagpas lang ng boundary ng Novaliches at Bulacan, pumupunta ang mga pilgrims para magsimba, mag-alay ng bulaklak at magsindi ng kandila bilang pasasalamat sa mga kahilingan at mga biyayang natanggap at para mag-meditate na rin sa harap ng Stations of the Cross ng Calvary Hill. May mga dumadayo din para humiling ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Meron kasi ditong Holy Spring na pinaniniwala ang miraculous ang tubig. The grotto is the heart of the shrine and also a powerful symbol of faith, healing, and the connection between the earthly and the divine. Makikita mo rin dito ang replika ng The Basilica of the Immaculate Conception o kilala rin sa tawag na Upper Church na matatagpuan sa Lourdes, isang bayan sa timog kanlurang bahagi ng bansang France. May picnic area nga din pala dito guys, kaya pwede kayong kumain at magbanding kasama ang buong pamilya o barkada pagkatapos magsimba. Basta panatilihin lang ang kalinisan ng area. Hindi naman siguro nakakapasma ng kamay kung isushoot natin sa basurahan ang mga kalat at basura natin pagkatapos kumain. May nakita kasi kami dito ng mga pinagbalatan ng pagkain katabi lang ng basurahan. Mukhang hindi pa sharpshooter yung may gawa. May naglilinis naman dito pero malaking tulong din sa kanila kung hindi na tayo mag-iiwan ng kalat dahil mahirap din walisin araw-araw ang mga nalalaglag na dahon. Kaya yung pag-iwan natin na malinis ang table ay simple act of kindness and discipline na rin lalo wala namang bayad ang magstay sa area na to. Bawal nga din palang maingay dahil nasa loob lang ito ng compound ng simbahan at malapit sa Grotto Church. Bago tayo magpatuloy, aalamin muna natin ang maiksing kasaysayan ng lugar na ito. Paanong nagkaroon ng ganitong interesting na architecture dito sa lungsod ng San Jose del Monte? At ano ang dahilan sa pagpapatayo ng proyektong ito? Every life has a spiritual purpose and every person plays a role in the spiritual development of others. Sabi yan ni Caroline Myss, isang American author na sumulat ng maraming libro about mysticism and wellness. Ang dambanang ito ay proyekto ng religious couple na sina Horacio Guanzon at Anita Guidote Guanzon na mula sa kilala at mayamang pamilya sa Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija na mas piniling manirahan dito sa dating bayan ng San Jose at ngayon city na ng San Jose del Monte. Ang kwento nitong Grotto Shrine ay nagsimula noong na-diagnose si Mrs. Guanzon ng sakit na cancer sa uterus taong 1961. Sinabihan na rin siya ng kanyang doktor na 6 na buwan na lang daw ang itatagal niya dito sa mundo. Pero siya ay milagrong gumaling sa kanyang karamdaman na cancer after ng kanilang pilgrimage sa Lourdes, France ng taon ding iyon. Nabuhay pa siya ng 3 dekada mula noon. Bilang pasasalamat sa himalang natanggap, nag-decide silang mag-asawa na magpatayo ng replika ng Sanctuary of Our Lady of Lourdes dito sa 25 hectares na lupain na kanilang pag-aari. Ito ay binuksan sa publiko noong February 11, 1965. Saktong 60 years old na din pala to guys ngayong taon. Kaya pala mababakas na may kalumaan na ang simbahan. Ang original na Basilica of the Immaculate Conception sa Lourdes, France ay isang halimbawa ng Neo-Gothic architecture, particularly a 19th century version. Ang design na ito ay tinatawag ding Gothic Revival. Kapansin-pansin sa estilong ito ang mga soaring spires o yung mga patusok na pataas at mga pointed arches. The structure of the church is designed to draw the eye upward, creating a sense of awe and spiritual elevation. Yan ang hallmark ng Neo-Gothic design. Sa ngayon, under construction ng simbahan. Kaya sarado ang kalahating part pero bukas pa rin ito sa publiko para sa mga gustong magdasal at magsimba. Ang schedule naman ng misa ay 7 a.m. ng Monday to Saturday. Pero kapag first Saturday of the month, ang 7 a.m. Mass ay ginaganap sa Grotto Cave. Meron nga din palang healing mass sa loob ng simbahan tuwing Sabado ng alas 9 ng umaga. At kapag Linggo, 6 a.m. ang pinakamaagang misa. Tuloy-tuloy na yun hanggang 12 noon. At sa hapon naman, 1:00 ang start ng mass tapos diretso na yun hanggang 5 p.m.
Ang dambanang ito ay dating private property. June 12, 2024, nang magkaroon ng kasunduan na idodonate na ng pamilya Guanzon ang shrine sa Diocese of Malolos. At noong July 20, 2024, formal lang ipinasa ng pamilya Guanzon sa Diocese of Malolos ang pamamahala dito sa Our Lady of Lourdes Grotto Shrine. The most powerful healing comes from within, a quiet surrender to God. Ang kwentong ito ay hindi lang isang kwento ng pag-asa. Ito rin ay kwento ng pagsuko hindi sa problema kundi sa kakayahan ng Diyos na makapagpagaling at pagpapaubaya na gamitin sila bilang instrumento na ang magbe-benefit ay napakaraming tao. It's when we start working together that the real healing takes place. Bagaman 35 years nang wala sa mundo si Mrs. Anita Guidote Guanzon, ang kanya namang malaking kontribusyon sa lipunan at ang legacy na iniwan ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Her story is truly inspiring. Bago kami umuwi, bumili muna kami ng kutkutin sa daan dito sa bilihan ng mga pasalubong. Marami namang pagpipilian dito pero ang pinaka-favorite namin ni Aikwen yung cassava chips. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!